ako sa FB na na nagmamakaawa na pumunta na sa rally kasi babayaran naman daw. Ano yun? Babayaran naman daw. Wala bang payroll system yan? Ang ingay ang ingay ng ko yan. Tanong ko lang sa mga nagra-rally, may follower akong kadamay Ewan ko kung saan na siya. Minsan kaming minsan kaming nagsagutan sa page ko. Sa page ko ba yun or some other pages? Na membro daw siya ng kabayan, kadamay. Tapos, ano yun siya, yung nagkamali ata ako na yun. Akala ko yung leader or representative ng Senate na si Risa Hontiveros. Akala ko kadamay, akbayan pala, mali ako. Sorry naman. Tanga lang pag may time. Hindi ako pa uwi, papunta pa lang akong office. Bossing Uy, Diyos ko, Lord. Sana naman yung nagalit yung boss ko. Galit na yung boss ko, hindi pa ako pumapasok. Galing ako ospital, nagka-LBM ako. Ganyan talaga pag maganda, madalas nag-LBM. Kung ano nung kinakain pa ako nakasuklay Galing ako sa ospital. Ganyan talaga, pag mga magaganda, madalas LBM. Hindi naman kasi bagay pag nagrarason ka na office boss, di ako makapasok, nag-migraine ako. Wow, ang arte. So, madalas pag nag-migraine, at maganda ka, pupunta yung office rate mo sa bahay, nadalan ka lang kung anong anik, nagda-diet ka. Kaya hindi ko ginagamit yung headache, yung mga may lagnat na rason sa boss ko. Sabi ko, LBM, parang walang pumunta, walang bumisita. LBM mga ngamoy utot yung bahay. Pero hindi talaga nagka-LBM talaga ako, food poison. Alam mo sa UAE, LBM lang, food poison yung nun, findings. Anyway, bakit nga pala, konti lang ang pumunta sa rally? Yun lang talong. Naganyan ko yung buhok ko kasi maraming kuto. Ang init. Kahit kuto dito sa UAE, susurrender sa init. Promise. Padamihan mo na kasi gusto ko ng gusto kong marinig yung nyo. Sino nag-hard? Gusto ko rin marinig yung mga sides nyo. Bakit konti lang ang nagra-rally? Alam ko kung bakit. Tsaka hindi yun sa payroll system. Hindi yun sa walang pondo ang yellow, hindi. Hindi rin dahil sa ulan. Tsaka pansin ko dun sa mga media, yung mga nagra-rally, sino-zoom in yung picture nung yung camera dun sa picture, sino-zoom in para kunwari marami sila. Para kunwari 30,000, 100,000, gano'n. Zoom in pa rin, i-zoom in din yung mukha. Para makita mo gano'ng kalaki ng mga gano'ng kakapal ng mga pagmumukha ng mga yan. Actually, hindi makapal yung mga pagmumukha nila. Hindi nila alam mga pinagagawa nila. Hindi nila alam na ganito yun. Naalala nyo nung Plaza Miranda time na binumbahan ng NPA yung season, diba? Nagpauto siya, nagpabomba sa Plaza Miranda. Ang unang nagtapon ng bomb nun, kasi nagpo-follow ako dun sa friend ko sa FB, si Umubono Adasa. Pino-follow ko yung mga mga articles niya. Gusto kong mag-respond. Gusto kong sumagot dun sa mga friend ko siya sa FB. Gusto kong mag-respond dun sa mga article niya kasi ang sabi niya sa article niya, okay na sana daw yung zona ni Digong. It was like punong-puno ng laman, yung mga speech na talagang makakapang ka ng masa, makaka-influence ka talaga ng masa dahil from the heart yung speech niya. Kaya lang, ang kinakagalit niya kay Digong, unang-una is, bakit yung mga kabinete niya is parang kinaya lang niya si Aquino. Yung kabinete daw niya is parang kay Aquino lang, katong-its, kabagang, kaibigan, kamag-anak, KKK. Yun ang sabi ni Adasa. So, pinag-isipan ko kung paano siya i-respond.
pinag-isipan ko talaga, paano ko ba sasabihin sa kanya with all the evidences na kaya ka pipili ng kabinete mo na hindi. Ang sabi niya kasi, ang sabi niya, Daza, sabi ni Rodrigo, he's choosing the finest among all, the brightest among all the cabinets. Hindi naman, may napana siyang isang cabinet na hindi naman daw katalinuhan. Bobo daw. Hindi ko naalala kung I'm bad at remembering names. Anyway, pinag-isipan ko, ni-research ko kung paano ko siya i-debate. Kasi ang hirap nung i-debate mo isang tao na marami nang alam sa history, maraming database, maraming articles na i-rate, tatapon sa iyo references. Tiningnan ko na lang yung paano na-assassinate si JFK. Kaya na-assassinate si JFK is, before siya na-assassinate, may speech siya noon, hindi binodcast sa TV, speech on the radio lang. Meron ng secret society na hawak nilang media, which is in the admin na kasama ng gabinete niya ng Amerika, na siya daw yung pinaka-powerful na hawak talaga ng media, na sila yung may dala ng international funding. Ano yun? International IF? Ano ba yung International Funding Association? Something like that. Sila yung may connection ng CHR. Sila yung may connection ng United Nations. Po? May katunayan ako, may evidence ako dyan. Sila yung kay Obama, yung Obama Healthcare, sila yung may pakana. Tsaka sila yung may pakana ng sila yung may pakana at likod nung time na si Marcos ang president. Nung una, gusto nila si Marcos yung president. Kasi, ganito yon. Kaya tayo nabaon sa utang noon is, ang lakas natin, pinakapan talaga ng secret society na yon si Marcos. Kasi 'di ba, may narinig kayo sa media na si Marcos is the puppet of the Americans. Tapos later on may naririnig din kayo na the Aquino is the puppet of the Americans. So nagtataka ako noon, napunta sa isip ko, sino ba talaga ang puppet? Hindi ko na talaga alam sinong puppet. Ano ba maging puppet? Mag-apply nga, maka-apply nga. So yun, nagtataka ako. So ni-research ko siya. From the time na nag-reign si Marcos, binakapan talaga siya pala ng American Society. Tapos may agreement doon, kaya na po yung para agreement na yung Amerika lang talaga ang bibili ng mga produkto nating Pilipino. Tapos dumating sa point na nagka-recession konti ang Amerika, so tayo kapag nagka-recession ng Amerika, walang bibili ng produkto natin. Hindi naman tayo pwede makipag-trading dati sa ibang bansa, hindi pwede sa ibang sa ASEAN countries na, pero hindi masyado. Kasi nga, gusto ng Amerika, hawak nila yung trading. Kasi doon nabubuhay ang isang country eh. Yun ang pinaka-core at priority talaga ng Pangulo dapat, trading. Regardless if yung security natin is at risk or not, doon talaga tayo nag-focus trading. Pansin nyo, pinalitan ni PRD yung natin, yung relationship policy, international, whatever is that. Ay nako, hirap, hindi ako pwede mag-turning, hirap ko sa mga ganyan terms. Anyway, pinalitan niya kasi ganito yon. Diyan tayo nabubuhay. Ang countries nabubuhay sa ganyan, sa trading. May tanong, may pinost minsan si Brian ba yun or si Mark? Bakit? May tinanong daw ang may parang against anti-Duterte yun. Bakit? Dikit na dikit tayo sa China, nagpapautang ang China sa atin. Ang taas naman ng interest natin over Japan. Ang taas ng interest ng China over Japan. Tama nga naman. Tama yung observation niya. Alam niyo kung bakit? Kasi mahina tayo sa trading sa Japan. Although nagpapautang ang Japan ng maliit na interest, mahina ang trading natin sa Japan kasi self-sufficient ang Japan eh. May sarili silang produkto, kaya nilang mag-produce sa sarili nilang produkto para gumawa ng produkto. Hindi naman sila bibili ng mga abaniko sa atin, mga niyog, mga pineapple, konti lang eh. Self-sufficient country sila eh. They can earn with
with their industrial works. They can earn with their industrial manner. Nationalistic sila eh. Gusto nila sarili nilang produkto, imomold nila, tara ibenta para doon sila makikita. Wala tayo, mahina tayo. Although friend natin yung Japan, nagpapautang sila ganun, pero mahina tayo. Tapos yung kaya nakipagpalitan si Duterte, hindi dahil binibenta niya ang Pilipinas sa China. Kasi pabagsak na yung Amerika. Kung babagsak ang Amerika, wala tayong customer. Saan mabibili ng mga produkto ang Amerika? Alangan namang uunahin pa nila yung mga Philippine products kaysa pagkain nila. Kaysa sa nila, defense nila, mas pinakamalaking budget nila yung defense nila eh. Alangan namang bibili sa atin ng armas, pana. Ganon, pagpangkulam. Bibili sila sa atin. Buti sana kung produkto natin yun. Hindi eh. So, kailangan magpalit. Ang pinapriority ni Digong, not necessarily the drugs actually. The drugs is, sabi pa nga ni Digong, hindi talaga mapipigilan na yan. Tapos tanong ng marami, kung ayaw na ayaw mo sa drugs, ba't ka nakikipagkaibigan sa China? Oo nga naman, China galing yung drugs. Oo nga naman, bakit kung hindi tayo pakikipagkaibigan sa kanila, which is, alam natin, risk yung drugs na papasok talaga sa Pilipinas. Babagsak tayo, may drugs din sa Amerika. Hindi pa tayo i-improve sa trading. Hello, at least sa China, may drugs okay. Mahihirapan tayo sa pagpipigil nun. Pero at least ang trading naman natin malakas, 'di ba? Ubos na ubos produkto natin, Ang dami pang nagkakandara pang bumili ng mga lupain sa probinsya dahil going farm. Tsaka kulang na yung production natin dahil bili ang China at saka Russia. Sila yung mga countries na kailangan ang product natin. Mabubuhay tayo dun. And at the same time, we'll just have to do a solution on how to prevent drugs. Hindi natin mawawala yung drugs, pero mape-prevent natin. Yun ang primary core at primary aim ni Duterte. Trading po. Na kahit wala na po siya sa Pilipinas, malakas ang Pilipinas. Kahit bumalik man yung drugs, malakas ang Pilipinas kasi sa trading. Pabagsak po ang Amerika. Kung tutusin, isang pakita ng exhibition lang ng nuke ng North Korea, takot na takot ang Amerika, tumawag kay Digong, 'di ba? Isipin mo, pinakamalaking budget ng defense, Amerika. Bakit takot na takot siya sa North Korea? Liit ng North Korea, 'di ba? Bakit takot na North pa? South? South Korea pa North? Si Jong yun, si Jang Jong. South ba? North? North di ba? O, di ba? Takot na takot, di ba? Takot yung Amerika. So, syempre, bakit naman tayo makikipag-tie up solely sa Amerika kung kapag wala na si Digong, may drugs na nga, babalik na nga, patay pa trading natin? Yun ang isipin nyo. Unang-una, nabubuhay kayo at gumigising kayo sa umaga, iniisip nyo saan bibili ng pang-almusal. Anong pangbili ng pang-almusal? Yun. Isipin nyo yun bilang ama ng bayan. Saan kukuha? Saan bibili? Ang buhay natin is purely a trading. Wala akong gigising ng umaga at pupunta sa kapitbahay at manghihingi ng, hello, may bigas kayo? Hello, may libreng kayo, pakain? Wala ho. Ang init bulet. Wala akong ganyan. Tapos, diba? Aray ko, masyadong madilim siya. Mali yung nahila akong shades. At saka, pagising ng umaga, hindi naman lahat tayo naghahanap ng shabu. Hindi tayo lahat naghahanap ng newspaper. Unang-una talaga ginahanap natin pagkain. Doon ang basic core ng tao. Trading. Sa simulat sa pool, hindi pa lang tayo marunong magbasa. Wala pang math. Nagte-trading na tayo, diba? Tsaka yun ang pinakaunang-unang prioritize ng Pangulo, trading. Kaya regardless kung ano iniisip nyo, makiyan pa kayo dyan, may issue pa kayo ng corruption dyan, kay Andy pa, kay Dilima pa, si HR pa,
Ang dami yung pinagpo-post. Kumusta naman ang trading, Chong? For the next 10 years, kumusta naman? Diba? Kapag ang trading apektado, mga kagaya lang ni Bautista ang yumayaman. Tingnan nyo, nagbilyon si Bautista. Dahil alin? Dahil sa trading. Real estate, bili ako, benta ko. Bonds, bili ako, benta ko. Shares, bili ako, benta ko. Trading yun. Kaya yumayaman. Diba? So, yun ang iniisip niya. Paano ba naging mayaman si Andy? Naging 2 billion. Bakit hindi natin i-apply yung concept na yun sa buong Pilipinas? Hindi sa individual. Kaya hindi rin kinakasuhan ni Tigong si Andy. Gusto niyang malaman paano. Gusto niya i-apply sa Pilipinas paano. O di, i-zoom out niyo yung sarili niyo. Ako si Andy. Nakita ko yung China. Sandali lang, palubog ang Amerika. Hanap ako ibang customer. Di ba ganun yun? Kahit kayo individually, apply nyo nga sa sarili nyo, papautang kayo na papa 5-6 kayo. Doon ba kayo magpapa 5-6 sa